GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Halos 50 arestado sa gabi-kabilang checkpoint para sa nationwide election gun ban. Mga pulis at sundalo, kabilang sa mga lumabag. Sa Quezon City, 2 lalaking tatakas umano sa checkpoint, nakipagbarilan, patay. Ilang presidential mall, pinatutsadahan si Senador Noynoy Aquino sa isang forum. Napatikos pa sa kanyang pahayag na may survey na nabibili sa Quiapo. Isa na namang website ng ahensya ng gobyerno, napasok ng hacker. Panunuya ba sa automated elections? Pamantasan ng lungsod ng Pasig, pinulabog ng bomb threat. Inaalam kung kagagawa ng estudyanteng ayaw mag-exam. Sobrang debosyon na namala sa pista ng Nazareno. Hindi tama, ayon kay Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. Koponan ng Barangay Ginebra Kings na sakay ng bus, napaaway matapos may makagitgitang kotse. Pulis, aksidenteng nabaril ang maselang bahagi ng katawan. Kampo ni Manny Pacquiao, sino kayang napiling susunod na kalaban ni Pacman sa Marso? At ang live na panayam sa 2 bida ng telefantasyang The Last Prince. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Opisyal nang nagumpisa kahapon ang panahon ng eleksyon o kung tawagin po ay election period. At isa sa pinakaunang pinatupad ng COMELEC ang total gun ban sa buong bansa. At dahil dito, asahan daw po ninyo ang kabi-kabilang checkpoint. Sa lungsod ng Quezon, 2 lalaking nagtangka umanong tumakas sa checkpoint ang namatay matapos makipagbarilan sa mga pulis kagabi. Nakatutok si Ruth Cabal. Pampubliko o pribado mang sasakyan, lahat dumadaan sa checkpoint na ito ng mga otoridad sa Welcome Rotonda, Quezon City kahapon ng madaling araw. Naglatag ng checkpoint ang mga otoridad alinsunod sa total gun ban para sa darating na eleksyon. Epektibo ito simula 12:01 kahapon ng madaling araw. Mahigpit din ang checkpoint sa iba pang bahagi ng Quezon City. May karatula kung saan nakasulat ang pangalan ng police officer in charge at ng nakakasakop na election officer. Ayon sa QCPD, tahimik at mapayapa ang mga checkpoint sa unang araw nito, maliban na lang sa ilang nahuli. Isang kalibre 45 ang nakumpiska mula sa isang mag-asawa sa checkpoint sa Mindanao Avenue. Tumangging humarap sa kamera ang nakulong na mag-asawa pero giniit na kumpleto sa lisensya at papeles ang baril. Sabi nila, allegedly, hindi pa nila alam. Uninformed sila na meron ng gun ban. Hindi daw sila nanonood ng TV. Kinagabihan napasabak sa barilan ng mga bantay sa checkpoint sa panulukan ng Central Avenue at Visayas Avenue. 2 lalaking sakay raw ng isang motorsiklo ang tila tumakas sa checkpoint. Nung makita yung 2 unit natin, bigla nag-U-turn yun sa kanto na yan. Nagkaroon ng habulan hanggang sa inabot dito at nakipagputukan sa mga uniformadong polis natin. Patay ang 2 suspect na bukod sa armado ng baril, tampered pa ang plaka ng motorsiklo. Pinagmukhang 8 ang numero 9. Mismong si NCRPO Chief Director Roberto Rosales naman ang nanguna sa unang gabi ng checkpoint sa bahagi ng Ortigas Center sa Mandaluyong. Meron tayo sa Omnibus Election Code, mas mabigat ang kaparusahan nito kesa doon sa sasabihin natin na plain lamang na illegal possession of firearm. Personal namang kinamusta ni PNP Chief Director General Jesus Versosa ang checkpoint sa Zamboanga City. Nagtayo siya ng karatula para sa gun ban checkpoint sa lungsod. Sa Lawag, Ilocos Norte, Calabozo ang isang lalaki matapos mahulihan ng baril, airsoft gun at patalim. Pero hindi siya sa checkpoint na huli. Tinugis ng mga pulis si Marlon Marcos matapos may magreklamong nanutok siya ng baril. Mahigpit din ang checkpoint sa iba pang bahagi ng bansa tulad ng Bulacan at Nueva Vizcaya.
Pero ang mga military checkpoint sa North Cotabato tila nag-aatubili pang ipatupad ang gun ban. Wala pa raw kasi silang hawak na dokumento ng kautusan mula sa COMELEC. Ruth Cabal, nakatutok, 24 oras. Wala raw sasantuhin ang election gun ban. Ayon sa mga otoridad, 48 na ang inaresto dahil sa paglabag nito kabilang ang ilang pulis at sundalo. Nakatutok si June Veneracion. Sa 2 araw na pagpapatupad ng nationwide gun ban kaugnay sa eleksyon, 48 na ang naaaresto. Halos pare-pareho ang dahilan ng mga nadakip. Hindi raw nila alam na merong gun ban. Kabilang sa dalambat sa mga checkpoint ang 5 pulis at 4 na sundalo. The law applies to all. We're all under the Omnibus Election Code. We should follow what we try to implement. We are not going to treat them differently dahil sila po ay miyembro ng AFP. Hindi raw nagkulang sa paalala ang PNP at AFP sa kanilang mga tauhan at maging sa publiko. Ang mga nadakip ay kakasuhan ng paglabag sa election gun ban at mahaharap sa posibleng pagkakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Para makaiwas sa asunto, simple lang naman ang patakarang dapat sundin sa loob ng 5 buwang election period na nagsimula kahapon. Bawal sa mga sibilyan na magdala ng baril sa labas ng bahay. Hindi tulad doon, wala na ngayong COMELEC gun ban exemption. At para sa mga miyembro ng Law Enforcement Agency, mahigpit din ang patakaran sa pagdadala ng armas. No uniform, no firearms. Even if the protectee has his own firearm and you're the protector, kung saan niya yung baril at hindi sa'yo, hindi mo rin pwedeng gamitin yun. So it's only your issued firearm. Sa mga darating na araw, mas patitindihin pa ng AFP at PNP ang pagpapatupad ng nationwide gun ban. 3,500 checkpoint ang target nilang ilagay sa iba't ibang sulok ng bansa sa loob ng election period na nagsimula kahapon at magtatapos sa June 9. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tulad nung mga nakaraang taon, tagumpay at mapayapang naidaos ang pista ng Black Nazarene nitong Sabado. Muling nasilayan ang tindi ng pananampalataya ng mga deboto. Tiniis ang init, siksikan, tulakan sa posisyon kahit inabot ito ng halos 15 oras. Nakatutok si Steve Dailisan. Alas 8 ng umaga nitong Sabado nang magsimulang umusad ang parada ng itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Ang mga deboto halos di magkamayaw. Maipahid lang ang puting panyo sa imahe. Mabagal ang usad ng prosesyon at paminsan-minsay napapahinto. Pero papaumpisa pa lang ang parada, biglang tumagilid ang karosa. Nahulog daw sa gutter ang 2 nitong gulong, pero agad naman itong naiayos. Sa gitna ng sikat ng araw, kitang-kita kung paano nagpipilit na makasampa ang mga deboto sa karosa. Ang ilang babae halos mahubara na pero di nila ito alintana. Sa sobrang siksikan, marami ang nakaranas ng pagkahilo, alta presyon at pulika. May ilan pa kang nabalian ng daliri sa paa at meron ding na-dislocate ang braso. 27 kalsada ang ruta ng prosesyon. May ilang kaling sobrang kipot kaya papalubog ng araw, di pa rin nararating ang simbahan. Pasado alas 10 na ng gabi nang marating ito ang Villalobos Street. Ang mga marshal agad hinawi ang alimoy dagat ng tao sa Plaza Miranda para bigyan daan ang pagbubukas ng Puerta Mayor. Di naman kinakitaan ng pagod ang mga deboto na mainit na sinalubong ang puon. Todo sa pagwagiway ng mga panyo, walang patidi ng hiyawan. Inabot din ng kulang-kulang 15 oras bago tuluyang naipasok ang itim na Nazareno sa simbahan. Di hamak na mas matagal kumpara nung nakarang taon. Ayon sa pulisya, naging mapayapa ang kabuang pagunita sa kapistahan. 2 kaso lang ng snatching ang naitala. Nahuli din naman ang mga suspect. Sa taya ng MPD, umabot sa 3.2 milyong deboto ang dumalo ngayong taon. Steve Dailisan, nakatuto, 24 oras. Sa gitna ng prosesyon ng Black Nazarene, isang debotong namatay matapos atakin sa puso at mahigit 500 naman ang nahilo at naalta presyon. Ayon kay Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales,
hindi daw tama ang sobra-sobrang pagpapakita ng debosyon. Mas mabuti pa raw na mamuhay ng simple gaya ng Jesus Nazareno kaysa gumawa ng mga sakripisyo para sa sariling kapakanan. Nagbabalik si Steve Dailisan. Sa prosesyon ng itim na Nazareno nitong Sabado nagtapos ang 7 taong pamamanata ni Rodrigo Umampo. Dead on arrival na siya nang isugod sa ospital ng Maynila. Inatake siya sa puso habang nagpupumilit na makalapit sa karosa ng itim na puon Sabado ng umaga. Ang damit na ito raw ang suot ni Rodrigo tuwing namamanata. Ang kanyang hiling ngayong taon ay ang agarang pagaling ng kanyang amang may sakit. Kaya di raw maiwasan ni Mang Rogelio na sisihin ng sarili sa sinapit ng anak. Kung wala akong karamdaman, baka hindi pa nangyari sa kanya mga bagay nito. Ang asawa ni Rodrigo di pa rin daw matanggap ang nangyari sa asawa. Pero ang